nakaraang Huwebes po, nagkaroon ng desisyon ng ating presidente na nakabase sa pag-aaral ng mga dalubhasa at ng mga health experts. Isinalang-alang din ng ating presidente ang mga sitwasyon ng mga negosyante at ekonomista. Inaprubuhan po ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagpapalawig ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa National Capital Region, Region 3, Region 4A at iba pang high-risk areas hanggang 15 ng Mayo. Binabari niya ang ilang mga lugar na enhanced community quarantine sa general community quarantine simula Mayo 1. Ano po buho ang pagkakaiba nitong ECQ sa GCQ? Well, makikita po natin sa slides ang pagkakaiba. Meron pong mga ilang industriya na hinayaang magbukas. Ito yung mga tinatawag na Categories 1, Categories 2, at Categories 3. Dahan-dahan po nating binubuksan ang ekonomiya, bagamat uulitin ko po, ito po ay epektibo lamang sa Mayo 1. Pero nasaan na ba ho tayo? Dahil sinasabi nga ho natin, ang desisyon kung ano mangyayari sa ECQ ay nakabase doon sa pagbilis ng paglaganap ng sakit, yung mga kababayan nating posibleng magkasakit, at yung kakayahan magbigay ng serbisyong medikal doon sa posibleng magkasakit. Well, sa ngayon po, meron na po tayong 7,579 cases ng COVID sa buong Pilipinas. Meron na po tayong 862 na recoveries. Ito naman po ay good news, at 501 deaths. Now, kung hindi po siguro sa maagang pag-agap ng ating presidente at pamahalaan, ay matutulad tayo sa ibang bansa na napakataas ngayon po ng bilang ng mga nagkakasakit at namamatay. Tingnan po natin ang slides kung nasaan na tayo ngayon. Itong slide pong ito ay nagpapakita sa mga bagong cases ng COVID. Makikita nyo po na bahagyang bumaba ng mga nakalipas na araw, meron din pong bahagyang pagtaas. So bagamat nagsisimula na po, yung fact na biglang tumaas muli, ibig sabihin, mukhang hindi pa po talagang tuluyang nafa-flatten ang curve. Itong susunod na graph naman po ay nagpapakita doon sa mga namamatay, at ang mabuting balita naman po ay mukhang bumababa po yung mga numero ng mga namamatay sa sakit na COVID. Ang susunod na graph po ay nagpapakita ng mga nagre-recover, at patuloy nga pong tumataas yung numero ng mga nagre-recover sa mga nagkakasakit ng COVID-19. Now, at itong next graph po ay nagpapakita na bagamat pataas pa rin ang mga nagkakasakit ng COVID-19, hindi naman po masyadong matarek ang pagtaas ng numero. Tumataas pero hindi po siya diretsyong pataas gaya ng nangyayari sa maraming bansa sa iba't ibang parte ng daigdig. Now, ngayon araw, ay dinadalang ko kayo ng mabuting balita na alinsuyod po sa survey ng ginawa ng Philippine Survey Research Center tungkol sa sitwasyon COVID-19, na ang pamagat ay Public Perception Towards COVID-19, ay 88% po ang nananalig sa ating mga kababayan na malalampasan natin ang COVID-19. Bukod po dito, sa susunod na slide, makikita natin na 81% ang naniniwala na ang krisis sa COVID-19 ay tatagal mula 1 hanggang 3 buwan. Sa susunod na slide, nakikita naman po kung ano ang pinakamataas na alalahanin ng mga Pilipino sa panahon ng Enhanced Community Quarantine. Ito po ang kakulangan ng pera sa pang-araw-araw na pangangailangan, hindi sapat na pagkain sa bahay, kawalan ng trabaho, kakulangan ng mabibili sa mga palengke, at mataas na presyo ng bilihin. Ang susunod ng slide po ay nagpapakita na sa survey sa Class ABC1, ang pagkaubos ng ipon ang kanilang pangunahing alalahanin. Ito naman po ang aktwal na karanasan ng mga kababayan sa panahon ng ECQ. Pinakamataas ang nasasabing kakulangan ang kanilang pera sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan na sinundan ng kawalan ng trabaho at mataas na presyo ng bilihin. Ano naman po ang epekto ng COVID-19 sa ating mga mamamayan? Lahat ay nagsasabi po na may kinalaman sa trabaho,
tulad ng pangsamantalang paghinto sa pagtatrabaho, siyempre po dahil naka-quarantine tayo. Pagkawala ng pagkakakitaan, pagkawala ng trabaho, at pagtatrabaho ng part-time. Itong mga susunod na slides naman po ay nagpapakita, no? Ang mga alalahanin na ito ay tinutugunan ng pamahalaan. Unang-una, ano ba hong ginagawa ng ating pamahalaan dahil nga dito sa mga inaalala ng ating mga kababayan? Well, unang-una po, mahigit na 200 billion ang dinaan natin para sa Social Amelioration Program. At ang nabigay na po sa mga local government units ay para po magkaroon ng benepisyo ang 3,511,746 na benepisyaryo. Ang DOLE naman po sa pamamagitan ng kanyang programa ng CAMP ay nakapagpalabas na po ng 1.7 billion para sa one-time assistance na 5,000 sa 345,865 formal sector workers. Meron din pong programa ang DOLE para sa mga informal sector workers, no? At ito po ay nakapagbahagi ni sila sa 259,449,000 at ang halagang naibigay na po sa mga manggagawa ay 1.14 billion pesos. Meron din po tayong assistance na ibinigay para po sa mga workers ng small and medium enterprises at ito po ay magkakaroon ng suma total na 51 billion pesos na ayuda para sa empleyado ng SMEs. Ang DA po ay nakapagbigay na sa 53,881 beneficiaries, no? Ang binigay po sa kanila ay financial assistance para sa mga magsasaka ng bigas. So naintindihan po ng Pangulo ang pangangailangan ng taong bayan, ginagastos po natin ngayon ang kaban galing po sa atin para po mabigyan tayo ng at least pang-araw-araw na makakain habang tayo po ay nasa enhanced quarantine. Now, sang-ayon din po dito sa survey, at nasabi ko na po ito nung nakaraang Webes, no? 80% Pilipino po ay sumasang-ayon na naging maganda ang pagresponde o pagtugon ng pamahalaan sa coronavirus. Nagpapasalamat po tayo sa inyong tiwala. Mahigit 81% sa 10 Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagtugon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa COVID-19. Maraming salamat po at doon po sa mga hindi in agreement, gagawin pa po natin mas mabuti ang ating pagresponde. Lumabas din sa survey na mas bumubuti ang paghawak ng gobyerno sa krisis kumpara sa naunang 4 na linggo. Maraming salamat po. Kukunin ko rin po ang pagkakataon na ito upang ipailam sa ating mga kababayan ang mga hakbang na ginawa ng Department of Science and Technology o DOST ukol sa COVID-19. Una po, meron na pong 2 pag-aaral ang pinondohan ng DOST. Ito po ay para doon sa mga tinatawag na clinical studies. Ang una pong pag-aaral ay pinapatupad po ng Philippine General Hospital o PGH at tinitignan po nito ang potensyal ng virgin coconut oil, no? As a supplemental therapy doon po sa standard medicines na binibigay sa mga pasyente ng COVID-19. Yung pangalawang pag-aaral po na ini-implement po ng DOST Food and Nutrition Research Institute ay mag-i-evaluate po ng epekto ng virgin coconut oil sa pagbaba ng simptomas ng COVID-19. Gaya po ng yung paghirap ng paghinga at yung pag-uubo. Bukod po rito, ay meron rin pong pag-aaral na ginagawa sa isang universidad sa Singapore sa pakikipagtulungan ni Dr. Fabian Dairit ng Ateneo. Itong pag-aaral pong ito ay para malaman kung ang virgin coconut oil at ang kanyang derivatives ay pwede pong dahilan para umiwas o mabawasan yung pagkakahawa ng SARS-CoV-2, yung virus po na siyang naging dahilan ng COVID-19 disease. Pangatlo po, nandyan din po yung ating pagsapi sa mga tinatawag na World Health Organization Solidarity Trial. Ito po ay bunsod sa kagustuhan ng ating presidente na makipagtulungan tayo sa lahat ng mga dalubhasa sa buong mundo upang magkaroon na po tayo
ng vaccine o di naman kaya ay gamot para dito sa COVID-19. Meron na po tayong 4 na gamot na sinasubject po natin sa clinical trial involving Filipino patients. At itong gamot pong ito ay yung chloroquine or hydrochloroquine, remdesivir, leponavir, ritonavir, at interferon. Pag-apat na pag-aaral ay may kinalaman po sa herbal drugs. Isa sa tinitignan ay ang lagundi po, yung ating lagundi po. Tinitignan po natin kung paano magagamit ang lagundi ng mga pasyenteng merong COVID-19. Pinag-aaralan din po ng DOST kung makakatulong yung tawa-tawa na tinatawag, no, para po isang supplement sa dengue. Ito po ay titignan nila kung epektibo nga laban sa COVID-19. Now, meron pa pong isang pag-aaral na ginagawa po in collaboration naman with the Philippine General Hospital. Isang biotech group po ang naglunsad ng COVID-19 treatment by the third quarter of this year. No? At ito po ay sinasubject din to clinical trial dyan sa PGH. Ito pong posibleng gamot na ito ay nagnanais na ma-alleviate po yung mga active infections at magbigay po ng short-term immunity or prophylaxis laban sa virus. Abangan po natin itong mga pag-aaral na nagaganap ngayon. So ngayon po, importante na ang ating sundin ang payo ng WHO, test, test, test. Kasama natin ngayon ang pribadong sektor dito sa ating layunin na mag-test, test, test. Ito po ay dalawa na pong grupong pribado ang nakikipagtulungan sa ating gobyerno. Isa po ay isang grupo na kasama po ang ADB, ang Unilab, at ang Metro Pacific, ang Ayala Corporation, ang Philippine Red Cross, at siyempre po ang Department of Health. Ang kanilang layunan po ay para magsama-sama to ramp up testing. Meron din pong isang programa ang pribadong sektor na ang tawag ay Project ARC. Mamaya po, kasama po natin ang ating Presidential Advisor for Entrepreneurship, Mr. Joey Concepcion, at ang Medical Advisor ng Project ARC, si Dr. Mingita Padilla. Pero sa ngayon po, ang mabuting balita rin po ay meron na tayong 15 We Heal as One centers. Libre po sa mga kababayan natin ang mga facilities ng We Heal as One centers. Libre po ang board and lodging, libre po ang gamot, at libre po ang paggamot.